Okay sa mga kaibigan, araw po ng Miyerkules, ika-4 po ng buwan ng Marso, taong 2026. At siyempre po sa inyong programang Tropa Wednesday Edition. At siyempre po, Kuya Rosel Lopez ng Chore Service ang inyong magiging kasama. No? At magandang gabi sa ating mga kuya, ate, Bruce at Prince of Eagles. At siyempre po, yung ating mga netizen dyan, yung ating mga double cards, yung ating mga kabarangay. No? At siyempre po, magandang gabi sa ating technical side, si Mr. J. Pilimin sa'yo. At ano ba nangyayari na sa ating bansa, no? Sa ating kapaligiran. Tulad na lang yung ating mga rice trader, no? Yung ating mga mamimili ng bigas, ay talagang napakalaki po ng problema. At dahil po dyan, yung pong ating katropa na si Boses ng Maralita ay nakaparayan po ang ilan, no, na opisyal ng Department of Agriculture. At nagtanong nga po siya tungkol po sa problema at suliranin sa bigas ng ating mga kababayan. So mga kaibigan, pakinggan po natin at kayo na rin po malang magbigay ng opinion hindi dito. Narito po. Ma'am, pwede pong magtanong? On cam po, okay lang po. From Boses ng Maralita po. May mga tanong po kasi mga kasama ko na bakit daw po kukunti yung alokasyon ng mga rice mill? Inaano natin ngayon yung alokasyon ng lalo na po yung imported. Yes, lalo po. na ngayon po dahil mag-aani na. Nagtandaan na po natin last year, October, talaga pong tinigil natin yung importation dahil nga po nahihirapan po tayo yung sa presyuhan ng ating local rice. So ngayon po, binalik natin ngayong January, pero kinontrol po natin yung kung ano po yung pwedeng ma-import. Opo. Dahil nga po gusto natin mapalakas yung Local rice. Opo. Ganito naman po kasi sa kagustuhan po nating mapalakas yung bentahan ng mga local rice natin para kumita naman yung mga magsasaka natin. Parang hindi po siya applicable kasi mas mababa po yung imported natin kaysa sa local. So, paano po natin may bibenta yung local natin kung mas mababa naman yung imported natin? Yun nga pong nangyayari. Dahil nga po hindi okay yung... Kumbaga, hindi pa lahat halos lumarating yun sa importation natin. Kumbaga po, magkano ngayon ang bili natin ng palay? Nasa 30. Yes po. Kumbaga, kung tutusin mo, masaya dapat ang farmers dahil nagbibenta po yung palay nila ng mataas dun sa last year na 11 pesos. Hindi po ba dapat mas mataas sana yung presyo ng imported para mas mabenta yung local natin? Ang bili po kasi ngayon, mababa po ngayon sa merkado ang ating mga imported. So kung hindi naman po pwedeng ibenta natin ng malaki, may kukita po dyan. Tapos ito pa po ma'am, yung mga buyer po kasi, hirap na hirap sila. Gawa ng kukunting imported natin. Ang katwiran po kasi nila, kung bibili ng imported, bibili rin naman ng local. Kaya nung nung nawalan po yung imported, wala naman pong nagreklamo masyado ng mga consumers. Naku po, hindi lang po ninyo nakikita ma'am. Hindi, ang Sobra. ang nagkaroon ng yung sa importation natin, nagkaroon na ng preference for imported dahil maganda nga pong klase. Siguro kaya nga po ini-improve natin yung production natin. In a way, of course, masarap pa rin naman yung local rice natin compared po sa imported. Speaking of improve po ma'am, no? Para sa amin kasi, Ano pong organisasyon kayo? wala pong organization, vlogger po ako. Ayun nga. So, who are you speaking for? Kasi buyer po ako. Ayun, Oo. buyer ka na Yan, mga kasama ko po imported. lahat yan. Opo. Mga kasama ko po lahat yan. Imported Sila po ay kayo. pumipila ng mga imported. At hirap na hirap po kami na makabili ng magandang bigas gawa ng yung ating local rice. Hindi po magandang quality. Patawarin ako ng Diyos. Ito po, Maganda po quality. makinig po muna kayo. Huwag kang sa atin, sir. Ma'am, saglit po. Naka-live ko na, boss. Video po. Huwag ako. Kasi, Hindi, para malinaw lang po sana. Hindi po pwedeng sabihin na hindi maganda ang quality At ng pakinggan po ninyo muna ako, ma'am. Marami pong magandang quality. Ang problema nga po, short. Ay, hindi mo naman talaga pwedeng Sure. madami. Kaya sana, ang ano po namin, bago kontrolin yung ating imported rice, talagang yung planchado na maganda na yung supply at quality ng local rice natin. Kaya hindi pa po napapanood para sa amin. Kasi meron po tayong batas na inaalaw natin. Actually, wala po dapat limit ang imported na bigas, di ba? Wala po yan. Kaya lang ngayon, tinutulungan nga natin yung mga local farmers natin na mapataas yung price nila. Kaya nga po, nililimitahan natin yung quantity ng pwedeng import. So, So yun lang po yung, kumbaga, kung titignan niyo po yung balanse nito,
Of course, sa amin sa Department of Agriculture. Alam niyo ma'am, sa totoo lang, Ang gusto namin maiparating, tinutulungan natin yung mga magsasaka natin. Yes po. At the same time, sumusunod tayo Yes sa po. batas. Yes po. Dahil nga meron tayong RTL na inaalaw. so ganito po yan ma'am. Kung tinutulungan po natin ang mga local na magsasaka natin, tutulungan din ninyo kami ng mga buyer. Nahihirapan po kayong magbenta ng local natin eh. Gawa ng hindi konsistido. Hindi magandang quality sa totoo lang. Sa ayaw at sa gusto natin, tanggapin natin ang katotohanan. Inaayawan po ng maraming consumer ang ating local rice gawa ng paiba-iba po ang laman ng ating mga sako. Yun po yun. Ngayon, sa sa ating imported rice, talagang konsistido, maganda yung quality, mababa pa ang presyo. So, sino po ang bibili ng mataas na presyo, hindi pa maganda ang quality. Yun po sanang i-force natin na bago natin kontrolin ang ating imported rice, yung maganda ang quality Lahat mo ng sinabi ating po, boss, noted po yung lahat. Opo, thank you po. Salamat po. Opo, Yung mga thank you sinasabi ko po, hindi lang po para sa akin. Para po sa aming lahat yan. Opo. Para po sa aming lahat. Ako lang Pero po. huwag niyo naman sabihin, sir, na pangit ang bigas. Hindi, realidad po. Ako po sa totoo lang po sinasabi ko. Hindi po ako nagsisinungaling. Ever since, local ang kinakain. Kung gusto po niya, kahit dyan lang sa kabila, daling ko kayo sa kabila, pakitaan ko kayo ng local rice natin na sinasabi ko hindi maganda. Yan po. Huwag niyo pong lahat. Ilalaban ko po talaga sa totoo lang. Diyan lang sa kabila, makikita natin yung local rice natin na hindi maganda talaga. Yun na po, okay po. Merong maganda, hindi siya consistent. Pero hindi po consistent ang local natin. Alam mo, pag Kasi pag napakinggan ka rin ng mga mga magsasaka farmer, natin, kasi di na sila magtanim, magugutom tayong lahat. Totoo po yan. Kaya nga po dapat both side pinapakinggan ng DA. Sa amin na mga nagtitinda, kasi kami ang nagtitinda ng mga pananim nila, dapat tignan din ninyo yung kalagayan. Tignan yung mga tao na yan. Kung nung wala pang ganyang, wala pang ganyang... Kaya nga boss, dito kami, baka tinitignan ko naman yung sitwasyon. Salamat po. Sana lang yung import natin. Wag natin masyadong higpitan. Kasi nahihirapan po talaga kami. Sir, noted po. Sa totoo lang po. Opo. Thank you po. Thank you po. Ma'am, thank you po. Ito, ilang sako to? Ma'am, excuse po. Sir, good morning po. Okay lang po bang magtanong sa inyo? Vlogger po, from Boses ng Maralita. Vlogger? Apo. Vlogger. Kulang na kulang po talaga. Ngayon, bumibili rin kami ng mga lokal, halos inaayawan. Ano na binibili mo? Yung mga Sinandoming, mga ganyan. Inaayawan ng mga Mga consumer gawa ng minsan may amoy, paiba-iba yung laman. Kasi po yung generic na tinatawag natin, iba-iba po yung laman eh. Hindi kasi consistent. Yun ang doon kami nahihirapan na kumumbinsi sa mga suki namin na itangkilik yung natin, yung local natin. Sana pwede namang itangkilik pwede namang i-fuse yan kung yung ating quality is consistent. Tama po ba? Kung consistent, maganda yung quality, pwede nating i-push. Bakit hindi? Sa atin yan Kaya lang kasi, kaya natatalo yung local natin. Gawa ng itong imported, talagang maganda, consistent. Hindi pa iba-iba. Yun ang pinoproblema namin. Kaya sana kung total ban ng imported rice, siguruhin muna natin na maganda yung supply ng local po natin. Yun lang po. Sige po. Noted po. Thank you po. Thank you, boss. Salamat po sa inyong pakikinig. Ako po ang inyong lingkod, Kaagilang Marcas Kapusano sa programang Boses ng Maralita. So yan mga katropa, napakinggan po natin yung naging panayam po ng ating katropa na si Boses na Maralita dyan sa ilang opisyal ng Department of Agriculture. Sana maayos na ang problema ng ating mga mamimili ng bigas, yung maangkat, yung mamibili. At siyempre, para bibenta sa ating mga kababayan, talaga namang kailangan po natin yan kasi sa araw-araw, no? At yan mga kaibigan, bukod dyan ay ano natin yung pong ginawang media forum, no? Dyan po sa National Press Club of the Philippines. Siyempre, ito po patungkol pa rin doon sa nangyayaring sigalot, no? Sa pagitan ng US at ng Iran. Nako, napakahirap po yan. Ang kawawa po natin dito yung ating mga kababayan na naandun na maapektuhan. Siyempre, pagka nagpasabog ng bomba at nagpakawala ng missile, may posibilidad na baka madama yung ating mga kababayan. Sana matapos itong mga sigalot na ito na sa bagay, hindi po natin maaalis na mangyari yan kasi yan po ang nasa hula, yan po ang nasa banal na kasulatan sa Biblia na mangyayari po, kaya ayaw po natin sa gusto
ay darating po yan at mangyayari. Pero sana lang ay wala pong madamay ng mga inosente at sana maging mapayapa na magkasundo na ang nasabing magkabilang bansa. Ako, Pangulo, at ako po ay inyong kapitbahay dito lamang sa kabilang building, although lilipat na rin kami very soon. Pero maraming salamat po sa laging pag-imbita sa akin dito po sa kabilang building para po makapagkwentuhan kung ano yung mga latest na mga updates po at i-share po natin sa publiko kung ano yung mga nangyayari po sa mga financial. Alam niyo mga kaibigan, sobrang close to building is the building namin. Nagkakataon siya namin sa posto na magkakabay kami sa elevator. Anyway, salamat ulit. Kaya po, ang unang tanong ko, kamusta na ang immigration? How far na naharap natin? Tayo ba yung mga expectations ng mga pagkagard sa ating mga would-be fugitives? Say would-be kasi wala po naman silang warrant or so, ayun ang status ng mga nasampahan ng kaso. So far, so good po. Ngayon po, marami tayong mga interceptions, mga nahuli. Ang goal po talaga ng Bureau of Immigration para po sa taong 2026 ay yung i-further modernize po ang ating mga systems. Kasi kung maalala niyo po, naihabol po nung nakaraang taon yung pag-deploy natin ng electronic gates sa Ninoy Aquino International Airport. Ngayon po, ang pinaproject ngayon ni Commissioner Viado is yung makapag-deploy din po ng electronic gates dun sa lahat po ng mga paliparan nationwide. So, hindi lang po natin gusto na yung naialamang yung i-improve natin in terms of technologies, but also all the other international airports. Bukod pa dyan po, kaka-launch lang din po ng ating Advanced Passenger Information System. Malaking bagay po ito kasi ito pong teknolohiya to is the same technology na ginagamit po ng ibang mga immigration agencies sa ibang bansa. So, ito pong technology na ito bago pa dumating yung foreign national dito po sa Pilipinas, nakikita na ng immigration kung ano yung records niya. So, alam na po natin kung ito ba ay foreign national dapat bantayan o mayroong kaso bago pa man siya mag-land sa Pilipinas. Kasi dati po, malalaman lang natin yung pag-adyan siya sa harapan mo. Hindi lang tayo magkakaalaman, may kaso pa pala. Unlike ngayon, bago pa man, pag-check-in niya pa lang, sara ng aeroplano, alam mo na may kailangan tayong bantayan na merong case on terrorism or pugante. So, maaari na natin i-deploy yung mga necessary na tao or magawa na natin yung mga necessary procedures para po dyan. Ngayon po, ang isa sa mga importante natin i-modernize, bukod po dun sa technologies natin na yan, is yung batas din po ng immigration. So, nagpapasalamat din po tayo dahil naisama po sa priority list ng LEDAC ang Immigration Modernization Law na siya naman pong mag-i-improve nitong batas na ito na napakaluma na po. Mas tumapa dun sa building namin na katabi. Kasi it's a 1940s law. Wala pa pong aeroplanong international na lumilipad sa Pilipinas. Mas maganda na po sa ating lahat dito sa building na to. Yung batas po natin. So marami po sa mga sa mga laman niya ay hindi na applicable sa modern times. And kailangan natin, of course, ng ipin doon sa pagpapatupad natin ng immigration laws. Kung ang ating batas ay luma, yung mga sandata niya ay hindi na nakakatakot, wala na siyang ipin para doon sa mga modern threats na nakikita natin, ay it's really high time po na ma-improve siya. So, tingin mo sabihin, kung itong 40s patulong na ito, 30s, wala pong revisions, wala pong amendment? 83? Wala kasi sa science ko na aside. May mga proposed amendments, pero baka hindi na nalagay. Pero it's still ngayon na priority ng data. So, it's about time. So, explain further po. Let's just say, tourist A, may kaso. Pag nag-process ka ng country of origin, naka-alert ka dito. Kung siya po ay nasa halimbawa Interpol Red Notice, at o kaya naman po meron
meron siyang immigration case. Pag nag-board siya sa country of origin, alam na po natin sa immigration. Nagpipili po siya doon sa system natin. So, nakaready na po yung ating mga tauhan to conduct the necessary action para po hindi makapasok itong taon. So, napakalaking bagay po nito sa atin kasi nakakapaggawa tayo ng mga measures na bago pa man dumating ng tao dito, bago pa man siya makapaghasik na laging dito sa Pilipinas. Maganda ba sa ating mga work preparedness yan? Kung dalawang isip kayo, bago mo kayo makalapag sa Pilipinas, timbrado na kumbaga. You're being a target na. So, ito yung warning na sa inyo, huwag na kayong magkatimpa. May iba rin ako ng mag-isa na kung tayo. Anyway, nabanggit po natin yung Interpol. Meron tayong social ng contact. Meron tayo sa flood control scams, diba naman sampahan na ano yung status na mga ito sa labay na sa red notice o ipag-plan mo pa sila. Pag-i-explain mo kasi maraming expert, immigration expert pagdating sa ganito marami pong gano'n you know what I mean, marami mga fake news. So, malinawan po natin yung public ano yung ibig sabihin ng red notice, etc. Yes, sa ngayon po yung latest na order na nakuha po natin in relation to the flood control project ay isang group po ng mga whole departure order. Yan po ay nilagay na po natin sa ating system. Ito po ay precautionary whole departure order. It's different po sa whole departure order in the sense na although parehas po ang ending nila na hindi papayagang umalis ng bansa yung tao ito, magkaiba po yung premise niya because with the precautionary whole departure order, ang ibig sabihin po niya hindi pa kinakasa pa lamang yung kaso laban doon sa mga tao ito. Ngunit merong flight risk. Kaya ipinag-uutos po ng korte na huwag umalis itong mga tao to at harapin ang kaso laban sa kanila. The difference between whole departure order from whole departure order ay yung whole departure order naman pag meron ng kaso, umaandar na yung kaso at sinabi ng korte na flight risk ito. Kumbaga isa, wala pang malinaw, hindi pa maayos yung kaso pero merong flight risk kaya huwag ka munang umalis ng bansa. Wala pa po tayo na kukuha na any sort of order, na warrant of arrest o kaya naman po Interpol notice tungkol po doon sa mga nasa flood control project. Meron pa lang po tayo natatanggap is yung precautionary whole departure order at saka yung mga nakalagay po sa immigration of bulletin. So, para mga 4 groups din po yun ng mga individual na nilagay po sa immigration lookout bulletin. And all these orders po, the immigration lookout bulletin comes from the Department of Justice, samantalang yung whole departure order, precautionary whole departure order, at kung meron po na warrant of arrest, yan naman ay manggagaling sa mga korte. Well, we all know we have a politics on Israel. How prepared are we kung sakali magkaroon ng influx from sa countries, lalo na ng kababayan, meron po ba tayong mga express lanes, etc. kung priority po sila, o paano po ang ating treatment sa kanila? Yes, nakikipag-ugnayan po tayo sa Department of Foreign Affairs kung meron pong mga repatriations na itinakasa para po doon sa mga bumabalik po natin na kababayan. Andiyan din po yung Overseas Welfare, Workers Welfare Administration rather, at yung mga OFWs naman po na uuwi ng Pilipinas ay tinutulungan po nila. So anytime na magkakaroon po ng repatriation, meron na po tayong protocols na sinusunod dyan wherein prioritize po ang pagdating or ang pagpaproseso dito po sa mga kababayan natin na nare-repatriate. The other day po, nakita po tayo na nag-viral na sa Maiya Journal 3, medyo marami yung nag-build up ng mga tao because na-cancel yung mga flights papuntang Middle East. So it's part of what's happening doon po sa lugar na yun because yung airspace has been closed. So nakikiusap po tayo sa mga kababayan natin to bear with us habang pinagdadaanan din po ng mundo itong problema ito. And we're all praying po na kumalma na po ang
atensyon doon po sa rehiyon na iyon para matuloy po itong mga biyahe rin, of course, ng ating mga kababayan, makauwi yung mga nais na umuwi dito sa Pilipinas para makaalis po doon sa nangyayari po doon. Sorry. So, sa mga ating mga social media influencers, nagtatanong na walang ginagawa yung meron po tayong ginagawa. Hindi naman po kinakailangan ng ating Pangulo ay pupunta doon para picture tayo. Meron po tayong kanya-kanyang ahensya. Yung immigration, BMW, OWA, I think Dole, kasama rin yan. SWD, para mag-assist po sa kanila. Kaya nga po tayo yung mga cabinet secretaries, hindi po kinakailangan na yung mismo Pangulo ng bansa, mismo executive secretary ang pupunta dyan para mag-asikaso. Meron po tayong division of mayor para po sa kaalaman ng lahat kasi kung ba naman sumunod kasi, hindi man nag-usap tayo kanina, maraming mga fake news, although we respect the rights. Kaya sana po natin, hindi po natin yung respeto na alamin po natin, huwag tayo mag-sow ng intrigues na ganito, although mayroon na topic naman ito, pinapamukha ko lang po sa kanila na mayroon pong nila na ang handa, plano ang ating government. So, may second question. Wala po ba tayong reported na officials, local officials na natrap doon sa region niya? Kasi last year, I understand, di naman may style. Although, mayroon official trip. Maraming mayors yun nationwide. May kasama akong kaibigan doon na dyan din eh, meron silang, sa Israel yan, meron silang educational tour, parang gano'n, natrap sila. Dito po ngayon, wala po ba tayong momento? Officially po, wala pa po tayo nakukuha ang impormasyon, pero doon po sa mga monitoring natin sa mga social media at sa doon sa mga online news po, mukhang meron po tayong mga kababayan na naiwan doon, parang ilang mga individual or mga leaders po ng isang lugar nandoon po. Iyan po ay inaalam po natin sa Department of Foreign Affairs kung meron po mga pangailangan in terms of pagbalik po nila dito. Once naman po we get information on their return or kasama na rin po yung repatriation ng ating mga kababayan, yung ating measures po are in place already para po hindi na po sila magtagal sa para once they arrive po mabigyan na po sila ng priority lane para po mas mabilis na silang makauwi sa kanila po mga pamilya na I'm sure nag-aalala po at nag-aantay po sa kanila. So, as of now, wala po tayo dito talaga yung direct kung sino yung talagang dito. Although kasi sa social media, may lumalabas ng gano'n. So, sabi ko nga, we have to check this facts para mga mamaya paninira lang ito. So, dapat malaman din po natin. And siyempre, through yung agency na information ka ito. Yes, officially po wala pa po tayo natatanggap na impormasyon pero nakatutok po tayo dun sa mga balita po na natatanggap natin at saka sa Department of Foreign Affairs na humigit po tayo ng confirmation if there are really individuals there na nag-report po sa kanila na nangangailangan po ng tulong. Kung sakali po meron, nakikipag-ugnayan naman po tayo with them to be able to make the necessary action po sa kanilang pagpapalala. Ayan, any questions sa ating nag-iisang Like, Ito, live reporter sa Rosen Lopez. sige, sir. Nasa rally, saan? Magkala, yung pumutok itong war doon sa Middle East, ano ang unang ginawa kagad ng move na Bureau of Immigration? Kailangan ba kayo unang mag-move o ang Department of Foreign Affairs? With the issue happening sa labas po ng bansa, it's the Department of Foreign Affairs po. Pero nakikipag-ugnayan naman po tayo sa kanila kung mga pangangailangan po dito po sa bansa natin. Una pong nangyari during na-experience po ng immigration, nung nagkaroon po ng mga pagsabog doon, nakansila po yung mga flights at the airspace has been closed down. So, malaki talaga yung naging effect po niya doon sa operations natin kasi marami po doon sa mga flights natin are Middle Eastern flights carrying yung mga OFWs po na pauwi doon or for deployment pa lang doon. At hanggang ngayon po wala pang kalinawan kung kailan po magre-resume ang mga flights doon because ongoing pa rin yung mga pagsabog po doon sa area. So, tayo po pinabantayan natin kung magbubukas
nagbukas po na yung airspace. Pag nagbukas na po yan, saka lang po mag-resume yung mga operations po natin, inbound and outbound sa Middle East. So, Ma'am Bali, ano ba ang pinaka-main role ng immigration kapag ganyan may mga gera, etc. whatsoever? Ang immigration po kasi yung limited yung jurisdiction natin dito po sa borders ng Pilipinas. Ang role po ng immigration is really coordination with the foreign affairs kasi si foreign affairs po yung primary na agency that has the jurisdiction over matters outside of the Philippines. Sa atin po sa immigration, kapag may mga pangangailangan po yung kababayan natin na umuwi, we coordinate that with all the other government agencies. Halimbawa po, kapag ayaman po natin na may mga repatriates na umuwi dito, meron po tayong mga interagency groups kung saan we give a heads up to them na halimbawa, repatriate from the Middle East, pinibigay alam po natin na parating na po ito ng taon ito dahil kami po ang unang nakakaalam dun sa mga scheduled funds nila. Example naman po yung mga trafficking victims na nare-repatriate. Kaya naman po, meron kami parte po kami ng Interagency Council against Trafficking. Kumukuha naman po kami ng impormasyon and then we give that po to the other government agencies that will do the necessary actions na under their land. So, other words, Ma'am, processing lang kayo ng mga papers. More coordination po kami when it comes to these matters at saka yung processing po ng mga tao pag bumabalik na po sila dito when they are repatriated. So, kung yung mandate ng foreign affairs, kung nalaman. That's right po. Yung mga actions po ng ating bansa as reliant in the actions or the directives of the Department of Foreign Affairs. So, isa pa. Tungkol dun sa blood control, sinasabi ko kanina for departure order. Yung ba ang bibigyan nyo lang ng HDO, yung mga liable, o ultimo yung mga witness meron HDO? O depende kung sino magpapay ng all departure order? Kung ano po ang sabihin ng korte ng mga kailangan natin ilagay sa whole departure order, yun po yung i-implement ng Bureau of Immigration. So far po, ang naka-precautionary whole departure order para 5 tao pa yan po ang binigay ng korte na i-precautionary whole departure order. Nag-aantay pa rin po kami kung sino pa yung ilalagay nila. The rest po, immigration lookout bulletin pa lamang po. Kasi with the lookout bulletin, it's just monitoring yung kanilang travel o pumasok si ganito, umalis si ganito. But with the whole departure order, yun na talaga yung hindi mo mapapalaga umalis. Pwede ba i-voice out kung sino lang may HDO? Hanapin ko lang po yung kodigo ko about may HDO. Pero kasama po dyan si former Secretary Manuel Banahan. Bukod po sa kanya, sino yun? I think there are 2 lawmakers. I would have to double check po yung mga pangalan. Meron bang Romantes? Wala po. Wala. Wala po. 5 pa lang po ang nandun sa precautionary departure. So pagkagayon bang mga bagay, ma'am, hindi automatic na ilalagay nyo kagad sa HDO, kailangan galing sa korte pa? Yes, hindi po siya automatic kasi I think there's also yung publiko, yung nilang iniisip na kapag merong issue, merong kaso, then immediately po gawin the whole departure order. Hindi po namin maaaring gawin yun. It has to be the court po na magsabi na, huwag natin paaalisin itong taong ito kasi may kaso po niya na pinakaharap. And kung aalis na siya, halimbawa, si korte din po yung magsasabi sa amin na pwede nang paalisin ito o wala na ito sa whole departure order. So, sir, ako, may HDO ako. Kahit makipag-usap ako sa inyo, ma'am, baka po pwede din. So, sa kailangan may court order din. Yes, kahit ano kung ano na sayaw-sayaw nyo sa airport, hindi po kayo papayagan. Kailangan, kahit one-time exit lang, meron kasi tayo tinatawag na allow departure order. I think isa yun sa mga pinabanggit na maaaring i-request ni Secretary Bunuan kasi yung kanyang asawa ay meron hospital, nasa hospital po sa Estados Unidos. So there's this thing called the allow departure order. It's a one-time grant ng korte na sasabi na pwede umalis because of this for this certain amount of time. Pero hanggang doon lamang yun. We are still part of the whole departure order. So any subsequent na pag-attempt na umalis, hindi pa rin po pwede. Ano kasi yan? Korte nag-uutos sa BI. Ito, si Mr. Abasala, napasalaw tayo ito. Bilig sa maging mga doon, hanggang sa mga course na nakinuhay.
So ako naman, pwede ako mag-file ng motion to make the STO sa korte. Pag nag-grant ako, sa korte pa rin, nag-order sa yung gusto na persona, lifted na yan. Black and white na ito. Eh, for example, sir, halimbawa ako may HDO, kaya ako aalis, let's say, life and death, kinakailangan ko doon, operahan, etc. Court pa rin po ang magsasabi sa Mamatay. Court pa rin po. Dahil court ang nagsabi na kayo doon, court pa rin po. But I believe naman yung courts naman po are very considerate when it comes to mga ganong mga situations na kinakailangan po talaga. Hindi kasi pagka life and death, sir, kasi pagka life and death, siyempre, pag hindi ako na talagang kaagad, pwede ko mamatay. So, sa court, pag hindi ka ng mga ganyan, etc., it takes a day siguro bago i-granted yung ano mo. Sige, ganito po yan. Meron po tayong batas na talagang sinusunod natin. Basta nga, unahan natin ako sa mga questions ko. Para maklaro natin sa social media. Kapag SDO, SDO, meron ka naman. Hindi po, may kumati po tayo. Same thing din yan sa duman po ng ekonomiya, Di naman po tayo basta-basta ganun. Otherwise, wala tayong batas. Wala tayong batas. Igaling naman sa life and death, kung ano sasabihin siya ng korte, meron naman tayong hospital dito. Diba? I-prove mo na wala tayong sapat na kayang hospital. Kasi yung ituturo sa inyo. Eh, paano, for example, sige, dito ako tinula. Namatay ako kasi wala ang facilities, hindi kaya. Nagdoon lang talaga. Ngayon, namatay ako. Hindi ba laya mo lang ko or any agencies? I think hindi po. Kasi yung pagbuno talaga, yung health mo talagang life. Talagang korte pa rin. Yung sinasabi ko, meron tayong batas. Hindi pa pwede yung... Maganda nga yung Congresswoman Ministro kung napapagin niya. Yung impeachment court is not a social ano. Mas maganda yung sinabi niya. Meron po tayong batas dito sa mga sabi. May batas tayo. Ganun lang. Ano? Tandaan mo ito. Maganda yung mga luang kasi siya pangalan ng mga luang. Narinig ko kanina na BI ay mandated by the DPA para sa mga repatriation papers. So, ngayon sa nangyari, parang ulit yung Iraq na panahon dati na pinumba dahil sa Black Road. Yung mga kababayan natin lalo yung sa Dubai, kung paano po ako nag-post, super daw nakakatakot. Talo pa rin firecrackers na ano sa umaga. Paano natin natutulungan itong mga ito na nandun sa out of our jurisdiction? Paano po ito sa DL? Well, although ito po ay sa Department of Foreign Affairs na rinig po natin dun sa kanilang mga panayam po na they are making efforts po para mag-reach out dun sa mga kababayan natin na nais na po magpa-repatriate para pag may pagkakataon po makabalik na po sila. Ngayon po kasi ang problema, the airspace itself is closed. So grounded po lahat ng aeroplano at wala pong pamamaraan para makalabas po ng area na yun. But isa po yan sa nabanggit po nila na inaaral nila together with OWA para manatulong sa mga OFWs na uuwi is ang yung mga other options na pwedeng i-take ng ating mga kababayan pauwi po ng bansa. Kasi talaga naman po napapanood po yung mga balita nakakatakot talaga yung mga pangyayari and I cannot imagine being there habang nangyayari po yung mga yun. Kaya pinagdadasal din po natin na matapos na po yung gulo dun sa reliyon na yun at magbukas na po yung airspace. Kasi marami po talaga yung mga kababayan natin na abala yung kanila po mga trabaho ay napupot into peril, kaya mga buhay nila ay in danger. Kasi kahit yung mga tourist areas nakita natin, nagkakaroon po ng problems. Nakakalungkot nga po na pati yung mga freedom card na damo yung sa collateral damage sa tinatawag. Pero ma'am, it takes na nagdodaw yung effect na itong gero ng ibang bansa, tatama tayo. Dahil dun sa mga pinangailangan natin sa petrol. Parang assistance na binibigay natin, DA pa rin po yan. Yes, Department of Foreign Affairs po in terms of talking to those who are there in the country, yung full full support natin ay binibigay po natin. Kasi hindi lang po yan mga commercial flights ang inaasahan natin. Ang inaasahan po natin magkakaroon din ng mga special repatriation flights, chartered aircrafts
para po sabay-sabay pa uwiin po yung mga kababayan natin. Kung maalala ko po yung more recent memory was during COVID. Nagkakaroon po ng mga repatriation flights at yan po ay organized ng PFA at saka ng OWA. Pagbalik po nila dito, nakamonitor na po tayo siya. Once they arrive here in the Philippines, we also inform po the necessary government agencies that would assist them. Kasi nandiyan din po papasok yung DSWD, yung kanilang LGU, kasi po po the Department of Migrant Workers that would give also assistance dun sa mga kababayan natin na uuwi. Thank you po. So, kasi talaga naman tayo. Meron doon sa, ayan, nangyayari na yan. For example, meron nagsasabi Pangulo ng videos yung nangyayari doon. Kasi may nagsasabi, bawal nilabas dito, may or social media, meron kang magiging problema ba? For example, meron kasi yung news na nasa ibang bansa eh. Talagang yung sinusiguro sa akin yung mga videos, like yun. So, kung ilalabas na natin dito, Pangulo, magda na. Magkakaproblema kaya kasi baka mamaya, siyempre, lalabas ko sa page ko, mamumonitor ko yung page na naglabas, o minister, magkakaroon ka ng kaso ka, kasuwa ka. Sa side po ng immigration, hindi ko po siguro masagot kasi wala kaming jurisdiction over yung posting ng images. Pero wala naman po ako narinig ng mga ganun po restrictions. I don't know